Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastora Joy Maligaya mula sa Balayan, Batangas Luther Church. Samahan niyo po ako sa umagang ito para sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos sa mapagpala at dakila, narito po kami sa umagang ito upang ikaw ay pupurihan at pasalamatan. Maraming salamat Panginoon sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Samahan po kami sa umagang ito sa programang Tinapay mula sa Langit. Nawa po ang lahat ng aming maririnig at matututunan ngayong umagang ito ay tumatak sa aming mga puso at isipan. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesucristo at sa gabay ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon pong umaga ito'y matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula po sa Numbers 33 verse 11 to 17 na may pinamagatan pong Stage 2 Israel Journey from the Wilderness of Sin to Azeroth. Sabi po sa mga talata mula po sa verse 11, mula sa dagat na pula nagkampo sila sa ilang ng Sin. Mula sa Sin nagkampo sila sa Dovka. At sa verse 13, mula sa Dovka nagpatuloy sila ng Alus. At 14, mula sa Alus nagkampo sila sa Refidim, isang lugar na walang maiinom na tubig. At verse 15, mula sa Refidim, nagtuloy sila sa ilang ng Sinai. Verse 16, mula sa Sinai, nagtuloy sila ng Kibrot Hataaba. At sa verse 17, mula rito ay nagtuloy sila ng Haserot. Dito sa aklat ng bilang ay isinulat ang mga talaan ng lugar kung saan daraan ng mga Israelita upang makarating sa lupang pangako sa pamamagitan ni Moises. Dito ay makikita at matutunghayan natin kung bakit napakatagal na naglakbay mga Israelita sa ilang sa pamumuno ni Moises at ni Aaron. Kinausap ng Diyos si Moises upang bigyan ng mga lugar na pwede nilang daanan sa kanilang paglalakbay. Isinulat ni Moises ang kanilang mga pag-alis ayon sa kanilang mga patutunguhan. Ito ang talaan ng mga paglalakbay ng mga Israelita na nagsilabas sa lupain ng Ehipto ayon sa kanilang mga hukbo sa ilalim ng kamay at pamumuno ni Moises at ni Aaron. Isinulat ni Moises ang mga pasimula ng kanilang paglalakbay ayon sa utos ng Panginoon mula sa Rameses sa Ehipto hanggang sa kanilang pagdating sa kapatagan ng Uwag. Unang nabanggit ang Rameses bilang isang lungsod sa Ehipto kung saan ang mga anak ng Israel ilang sandali bago kailang pag-alis ay tila natipo ng sama-sama sa iisang pangkat upang lumakad ng sama-sama. Ikalawa, Sukot ang sunod nilang destinasyon. Ang rehiyon ng Wadi, Tumilat o isang lungsod sa loob ng rehiyon tulad ng Tel El Maskuta, humigit kumulang 600,000 mga lalaki bukod pa ang mga babae at mga bata. Exodus 12 verse 37. Dito naman sa ikatlo ay ang itam sa gilid ng ilang sa kanilang paglalakbay araw at gabi. Patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh kung sa araw sa pamamagitan ng haliging ulap at sa gabi naman ay sa haliging apoy na tumatanglaw sa kanila na makikita natin sa Exodus 13 verse 20 to 21. Ang ikaapat naman ay Pihahirot sa pagitan ng Migdol at ng dagat sa tapat ng Baal Sifon. Nagmarcha ang mga Israelita halos hanggang timog silangan. Nakarating na sila sa gilid ng disyerto at matatagpuan natin yun sa Exodus 13:20 na malapit na sa unahan ng mapait na lawa. Ang kalima naman ay Mara, isang lugar kung saan ang tubig ay napakapait na inumin. Nakarating na sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila kayang inumin ang tubig dahil sa kapaitan, kaya tinawag nila itong batis na mapait na mababasa naman natin sa Exodus 15 verse 23. Ika-anim ay ang Elim kung saan meron itong 12 bukal at 70 puno ng palma. Ito ay isang lugar ng pampalamig, isang marangyang oasis sa disyerto na napapalibutan ng 12 bukal na sariwa at matamis sa tubig at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon. Exodus 15:27. Ang 12 bukal ng tubig ay may ilang pagkakahawig sa 12 tribo ng Israel. Ang 70 puno ng datiles ay isang paalala na kanilang maugat at ang katapatan ng Diyos sa pangako na kanyang ginawa kay Abraham na mababasa natin
natin sa Genesis 12:1-3 na nagdidetalye ng isang pangako na ginawa ng Panginoon kay Abraham sa pamahalagang kasama ng pangako ito ay ang isang anak, ang pangako ng isang lupain at ang pangako na gagawin niya isang malaking bansa. Sa ikapito naman ay ang scene sa pagitan ng ilim at bundok Sinai. Dito ay nagsusupply ang Diyos ng pugo at mana at dito nila naranasan ang provision ng Panginoon. Muli nakipag-usap ang Panginoon kay Moises na dapat niyang sabihin sa mga tao na mula ngayon sa gabi ay mabubusog sila ng karne at sa umaga naman ay mabubusog sila ng tinapay. Tiyak na ang mga gabing iyon ay dumating na ang isang kawan ng pugo sa kampo. At sa umaga naman, nakita nila ang parang hamog na yelo sa buong lupa. Ikawalo ay Andopka. Dito nila isinagawa ang araw ng pamamahinga na nababasa natin sa Exodus 16:30 sapagkat ito ay tuntunin na dapat nilang gawin at sa lugar na ito, ginawa nila ang paraan ng pagsamba at pagpapahinga sa kanilang paglalakbay. At ganoon din sa Alus na nasa pagitan ng Sin at Rephidim. Ang Alus at Dofka, ito ay isang baybayin dagat na mula sa timog lamang na Ras Jeham. Ang Alus ay isang lokasyon na kumakatawan sa isang mahaba at mahirap na paglalakbay patungo sa katuparan ng pangako ng Diyos na dadalhin ng mga Israelita sa lupang pangako. Bagamat ang Alus ay maaari hindi isang prominente o kilalang lokasyon, ang pagsasama-sama nito dito ay isang biblikal na kasaysayan na nagtatampok sa masusing pag-iingat ng talaan ng paglalakbay ng mga Israelita. Ang bawat paghinto sa daan ay nagsisilbing testamento sa katapatan ng Diyos sa kanyang patuloy na presensya sa kanyang mga tao sa kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Mula naman sa Alus ay ang Kasyam ay ang Rephidim na si Moises ay naglabas ng tubig mula sa bato ng Horeb. Nakipaglaban ng mga Israelita sa mga Amalekita. Ang mga tao ay nakakita ng malaking katibayan ang Panginoon ay kayang matugunan na kailang bawat pisikal na pangangailangan habang sila'y nasa ilang. Ngunit na makaranas sila ng kakulangan at nakaranas sa naman ng uhaw ay kinuwestiyon pa rin lang ang pamumuno ni Moises at ang kakayahan Yahweh. Kaya ngayon na lamang ginawa ni Moises, nagpalabas siya ng tubig mula sa mga bato. At ikasampo, Sinai Wilderness. Ang Sinai ay ang lugar kung saan nakilala ni Moises ang Diyos sa nanininggas sa panumpong na apoy. Kung saan ang Diyos ay sinasabing nagpakita kay Moises at ibinigay sa kanya ang 10 utos. At mula naman sa Sinai Wilderness ay kalibing isa ay sa Kibrot Hataaba. Ang ibig sabihin ng Kibrot Hataaba ay ang mga libingan ng kasakiman. Ang kanilang kasalanan ay hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang pananabik, kundi ang kanilang kasalanan ay nag-alinlangan sila sa kakayahan ng Diyos na makapagbibigay sa kanila. Ito'y isang kampo ng mga anak ng Israel sa ilang. Ibinigay ang pangalang ito dahil sa lugar na ito inilibing ang mga taong namitay bilang resulta ng pagnanasa sa laman na makakain or hayok sa pagkain na mababasa natin sa Bilang 11:34. Sa ika-12 naman sa Haserot, mayroong ilang kahirapan ang lugar na ito. Gayon din sa posisyon, ang bansa sa paligid ng fountain lubang hindi maganda. Ngunit ang paglapit dito ay mahirap. Mukhang hindi rin ito angkop na lugar para sa isang malaking kampo. Kaya dito sila nanatili habang nag-iintay ng panibagong mapupuntahan. At para sa aking konklusyon, ang paglalakbay mula sa Ehipto hanggang sa Kanaan ay minarkahan ng maraming mahalagang lokasyon. Bawat isa ay may sariling mga aral at spiritual na kahalagahan. Mula sa mahimalang pagtawid sa dagat na pula hanggang sa pagbibigay ng bata sa bundok Sinai. Mula sa paghihimaksik sa Kades Barnea hanggang sa huling pagtawid sa Ilog Jordan. Ang kwento ng Bilang isang malalim na patutuo sa katapatan, probisyon at patnubay ng Diyos. Ito'y nagsisilbing makapangyarihang paalala ng kahalagahan ng pananampalataya, pagsunod, pagtitiwala sa pangako ng Diyos. At dito sa Bilang ay naisakatuparan ang kailang mga paglalakbay at pupuntahang destinasyon sa pangunguna ni Moises at Aaron. Kung papaano mga Israelita ay gumala sa ilang sa loob ng 38 taon dahil sa kanilang paghihimaksik. Gayon din kung minsan ay pinahintulutan tayo ng Diyos na lumayo sa Kanya at magdusa ng kalungkutan at kawalan sa mga pagpapala kapag tayo'y naghihimaksik laban sa Kanya. At sa loob ng 40 taon napasok nila ang lupang pangako dahil sa katapatan ng Diyos sa kanila. Ngunit ang Diyos ay matapat din at makatarungang at kung paano ibinabalik niya ang mga Israelita sa kanyang nararapat na lugar. Sa kanyang puso naman ay lagi niya ibabalik ang mga Kristiyano sa lugar ng pagpapala at matalik na pakikisama sa Kanya kung tayo ay nagsisisi at magbabalik sa Kanya na binabanggit sa unang Juan 1:9. Tayo po ngayon ay manalangin. Ang masalangit, salamat po sa mga aral na natutunan namin mula sa iyong banal na salita. Tulungan mo po kaming matuto mula sa kabiguan ng Israel. Sabi nga po sa mga Gawa 1:8, sinabi niya sa kanyang mga alagad na pumunta sa Jerusalem, Judea, Samaria at sa dulo ng
ng lupa o daigdig. Dala ang mabuting balita ang kanyang ginawa. Iyan ang iniwang travelogue sa mga mananampalataya. Kaya kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat na nabuksan ang aming isipan sa mga layunin at mga tagubilin sa amin bilang kami din minsan ay lililigaw ng landasin. Naway samahan kami lagi ng iyong banal na Espiritu upang maging tumpak ang aming paglakad sa landas sa buhay. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po nyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po nyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. May kapal. Magandang umaga.